Ngayon, bago mag-umpisa ang ating klase, gusto kong kayo ay tumayo at tayo mananalangin na pangunahan ni Rickson. Amen. Amen! Ngayon, bago kayo umupo, magandang buhay, mabuting tao. Magandang buhay, mabuting tao. Babasahin muna natin ang ating alituntunin na tinatawag na tuwa. Bawat letra ay may katumbas na hulugan. Ang una ay letrang I. Pakibasa, sabay-sabay. Tumulong sa kapwa. Ang susunod na letra ay Q. Pakibasa. Unaway maigi ang aralin. Ang susunod, W. Walang away. ang susunod, A. Araw-araw ay maging magalang. umpisahan natin ang araw na ito nang may tuwa sa ating mga mukha. Ngayon naman, pwede na kayong umupo. Aaramin natin kung merong lumiban sa ating klase. Gusto kong tayo ay kakanta. Ako muna ang mauuna at susunod naman kayo. Handa na ba mga bata? Opo. Gusto kong kayo ay tumingin sa kanan kaliwa. Isipin, sino ang wala. Ngayon naman, kayo naman mga bata. 1, 2, 3, go! Tumingin sa kanan kaliwa. Isipin, sino ang wala. May nawawala ba ngayong araw mga bata? Wala po. Ako'y nagagalak at walang lumiban sa ating klase. Ngayon naman, may nakakaalala pa ba kung anong pinag-aralan natin nung nakaraan? Ivana? Ma'am, likas na yaman po. Tama, likas na yaman ang pinag-aralan natin nung nakaraan. Sino makapagsasabi kung anong ibig sabihin ng likas na yaman? Ellen? Ma'am, ang likas na yaman po, dito po natin kinukuha ang ating pangangailangan sa pang-araw-araw. Tama! Sa likas na yaman, doon natin kinukuha yung mga pangangailangan natin. Hindi lang sa... May mga ipapakita ako sa inyong mga larawan. Tutukuyin ninyo kung anong likas na yaman ang tawag dito. Ang unang larawan ay... Anong likas na yaman ang iyong nakikita? Rickson? Yamang tubig. Tama, yamang tubig. Sino ang makapagbibigay ng mga ng mga halimbawa na makikita sa yamang tubig? Ricks? Isda ang mga corals po. Tama. Ang susunod naman ay sino makapagbibigay kung anong yaman ang nakikita ninyo? Ellen? Ma'am, yamang lupa po. Tama, yamang lupa. Sa tingin ninyo, ano-anong yaman ang makikita natin sa yamang lupa? Jen? Palay po. Tama. Ang susunod naman ay Ivana? Yamang gubat, ma'am. Tama, yamang gubat. Ano-ano sa tingin ninyo ang makikita nating likas na yaman sa yamang gubat? Rickson? Mga hayop po. Tama, mga hayop at mga iba't ibang uri ng mga hayop. May papakita ko sa inyo mga larawan at tutukuyin ninyo kung ano ang pinagkaiba nila. Ang una ay, sino pwedeng makapagbigay ng pinagkaiba nila? Jen? Nasa una na naman ay madaming tulong. Tama. Sinong makapagbibigay ng nasa pangalawang larawan? Rick? Dito po nakalito na po yung puno. Mga nasunog. Tama. Tingin ninyo, tama, ang nasa larawan ay may malaking pinagkaiba. Dito,
Ang kagubatan ay sobrang ganda. Sino man nakapunta sa gubat? May nakapunta na ba? Hindi pa po. Hindi pa po. Nagsusunog ba kayo ng mga halaman? Hindi po. Magaling. Dapat hindi tayo nagsusunog ng mga halaman dahil ito ay nakakatulong sa atin. Ang susunod naman ay, sino makapagsasabi kung ano ang pinagkaiba ng dalawang larawan? Rickson? Yung unang larawan po may mga usok na galing po sa mga factory po. Yung pangalawang larawan naman po ay mga buntong kalikasan na walang mga usok-usok po. Tama. Tingin ninyo, healthy ba sa ating kalusugan ang usok na inyong nakikita? Hindi po. Tama. Kapag nakalanghap tayo ng maduming usok, pwede tayong magkaroon ng sakit. Ang susunod naman ay sino makapagbibigay ng pinagkaiba ng dalawang larawan? Ivana? Sa unang larawan po, malinis na tubig. Sa pangalawa po, maraming basura. Gugustuhin nyo bang mag-swimming sa maduming tubig? Hindi po. Saan tayo dapat mag-swimming? Sa malinis na tubig po. Tama. Sino marunong mag-swimming sa inyo? Siya po. Ay, mahusay! Mukhang magaling ha. Susunod naman ay may papanood ako sa inyong video. Ngayon, suriin ninyo kung ano ang suriin ninyong mabuti kung ano ang inyong nakikita. Ano ang ginagawa ng mga tao na nasa larawan? Nagpupulot po ng basura sa dagat. Ang galing. Sila ay nagpupulot ng basura sa dagat. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Putol-putol puno. Tingin nyo tama bang magputol ng puno? Hindi po. Tama, hindi tama magputol ng puno. Nakaranas na ba kayo ng baha? Opo. Nakaraang linggo po, bumaha. Hindi pa po. Iba po. Mataas ang inyong tahanan, Rickson. Hindi kayo napunta ng baha. Tingin ninyo mga bata, tama bang magsunog tayo ng plastic at goma? Hindi po. Mabango ba ang goma pag nasunog? Hindi po. Tama, hindi. Ito ay masama sa ating kalusugan. Kaya dapat hindi tayo nagsusunog ng goma o plastic. Ano ang nakikita ninyo sa larawan mga bata? Makapalan siya. Tingin ninyo mabuti ito sa ating kalusugan? Hindi po. Anong dapat natin gawin para maiwasan ang mga ganyan? Gumamit po ng bike. Tama, gumamit ng bike. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Nagpapasabog po sila ng damo. Gumagamit sila ng dinamita sa pangingisda. Kayo ba? Nasubukan nyo na ba ang mangisda? Hindi pa po.
ba sa ating kalusugan ang pagkain ng patay na isda? Hindi po. Hindi po. Dahil maaaring meron itong tama, lason. O kaya may mga kemikal na hindi dapat makain ng tao. Ngayon, ngayon naman may ipapakita ako sa inyong larawan ng mga sanhi ng pagkasira ng likas na yaman at tutukuyin natin kung ano nga ba ang magiging bunga nito. Ang una ay Pagputol ng mga puno at kainin system. Alam niyo ba kung ano ang kainin system? Mga Hindi po. Ang kainin system ay ang pagsusunog sa mga puno o halaman. Tingin ninyo, tama ba ang magsunog ng halaman? Hindi po. Tama. Tingin ninyo, anong magiging bunga kapag nagsunog tayo o nagputol ng halaman? Brickson? Wala pong matitirahan yung mga hayop. Tama. Pwedeng mawalan ng tirahan ang mga hayop kapag nagputol o nagsunog tayo ng mga halaman o mga puno. Ano pa ba ang pwedeng maging bunga kapag nagputol o nagsunog tayo ng mga puno? Ivana? Makakalbo po yung iba. Tama. Sino pa ang... Isang tanong para Isang tanong, isang sagot ka. Oh, okay. Ang susunod naman ay pagmimina. Alam niyo ba kung ano ang pagmimina? Hindi po. Ang pagmimina ay pagbubungkal ng lupa at pagkuha ng mga mineral. Pero kapag nasobrahan natin sa pagmimina, pwede itong magkaroon ng masamang bunga. Sino makapagbibigay ng pwede maging mangyari kung nasobrahan tayo sa pagmimina? Jen? Pagbuhod ng lupa. Tama. Pwedeng magkaroon ng pagbuho ng lupa na pwedeng ikapahamak ng mga dumadaan. Ang susunod naman ay Pagtapon ng basura sa kapaligiran. Tama. Tingin ninyo, tama bang magtapon ng basura? Hindi po. Sino pwedeng makapagbibigay ng magiging bunga kung magtatapon tayo ng basura? Bricks? Pwede po magkaroon ng pagbaha. Tama. Pwede magkaroon ng baha dahil yung drainage system natin ay pwedeng magkaroon ng bara para hindi dumaloy ang tubig. Ang susunod naman ay Maduming usok mula sa mga sasakyan. Tingin ninyo, maganda ba sa ating kalusugan ang maduming usok? Hindi po. Sino makapagbibigay ng pwedeng maging bunga ng maduming usok kapag nalangkap natin? Ellen? Ma'am, pwede po tayong magkasakit dahil sa usok. Tama! Pwede tayong magkasakit. Ang susunod naman ay Paggamit ng dinamita sa pangingisda. tama. Tama bang gumamit ng dinamita sa pangingisda? Hindi po. Kasi maraming masisi. So sa tingin ninyo, anong magiging bunga kung palagi tayong gumagamit ng dinamita sa pangingisda? Rickson. Ano po yung tanong? Anong pwede maging bunga ng paggamit ng dinamita sa pangingisda? Yung mga isda po, mamamatayan, magkakaroon po ng lasa. Tama. Pwede mamatay ang mga isda at maubusan tayo ng mga isda sa dagat. At pwede ding masira ang ating mga corals. Sino nang nakakita ng corals sa ilalim ng dagat? Hindi pa po ko nakakita. Hindi pa. Ang susunod naman ay, pakibasa lahat. Paggamit ng lason sa pangingisda.
Sa tingin ninyo, tama ba ang paggamit ng lason sa pangingisda? Hindi po. Tingin ninyo, anong pwedeng maging bunga ng paggamit ng lason sa pangingisda? Jen? Masisira din po yung mga corals natin. Tama. Masisira din yung mga corals natin na pinamamahayan ng mga isda at pwedeng mamatay ang mga isda dahil sa lason. Pwede silang maubos dahil doon. Ang susunod naman ay Pagkakawal at pagpapatag sa mga buron. tingin ninyo, tama ba na patagin ang mga buron? Hindi po. Sinong pwedeng makapagbigay ng bunga kung papatagin ng buron? Ivan? Kaya po po kita mga bulto. Tama. Pwedeng masira ang mga buron. Na ginagawa nila ngayon na nilalagyan nila ngayon ng mga daan, mga bahay. Tingin niyo tama ba yung kanilang mga ginagawa? Hindi po. Tama, hindi tama. Ang susunod naman ay pag-init ng panahon o global warming. Tingin ninyo, bakit tayo nagkakaroon ng global warming? Ellen? Dahil po sa pagkasira ng ating kalikasan. Tama! Dahil sa ating mga ginagawa na masasama sa kalikasan, nagkakaroon ng global warming. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatong gawain. Bibigyan ko kayo ng litrato at gugupitin ninyo ito. Ilalagay nyo sa tamang kategorya. Papangkatin ko kayo sa 4 at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para matapos ang gawain. Ito ang ating rubric. Para magkaroon ng magandang puntos, kailangan nating sundan ang mga Para magkaroon ng magandang puntos, Kuha ng mga malaki. Kuha ng mataas na. Mataas. para makakuha ng mataas na puntos, kailangan natin sundin ang mga pamantayan na ito. Una, kaugnayan sa paksa na may 5 puntos, pagkamalikhain na may 5 puntos, kooperasyon ng grupo na may 5 puntos din. Sa kabuuang puntos na ito, meron tayong 15 puntos. Pwede nyo na umpisahan ang inyong gawain. Dapat na tapos dito. Teacher, tapos na po. Tapos na ba, mga bata? Opo! Ivana, pwede ka ba pumunta sa harapan at sabihin kung ano ang inyong mga larawang tinikit? Sa unang larawan, yung mga nakakatulong sa kalikasan, pagpupulot ng basura, tsaka pagtatanim ng puno. Sa pangalawang larawan ay hindi nakakatulong sa kalikasan, yung pagputol ng puno, tsaka pagdinamita sa dagat. Mahusay, mga bata. Mukhang alam na ninyo kung ano ang pwedeng makatulong sa ating kalikasan at pwedeng
makasira dito. Ngayon, meron akong mga katanungan na sasagutin ninyo kung tama ba ito o mali. Tama kung ito ay nakakatulong sa ating kalikasan at mali naman kung hindi. Ang unang katanungan ay, pwedeng makibasa, Ellen? Ang pagputol ng mga puno at kaingin system ay nakatutulong upang mapanatiling malinis ang kagubatan. Ang sagot po dyan, ma'am, ay mali. Tama ba si Ellen, mga bata? Opo! Mahusay! Ang kasusunod na katanungan naman ay, pwedeng pakibasa at pakisagutan, Brixon? Ang pagmimina ay maaaring makasira sa kabundukan at magdulot ng polusyon sa tubig. Ang sagot ko po ay tama. Tama ba si Brixon, mga bata? Opo! Ang susunod na katanungan ay, pwedeng pakibasa at sagutan, Ivana? Ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay ligtas para sa mga isda at korales. Mali po. Tama ba ang kasagutan ni Ivana, mga bata? Opo! Tama! Mali ang paggamit ng dinamita. Mahusay, Ivana. Ang susunod na katanungan ay, Briggs? Ang paggamit ng lason sa pangingisda ay nakakapinsala sa mga lamang dagat at sa mga tao. Tama po. Tama ba ang kasagutan ni Briggs, mga bata? Opo! Ang huling katanungan ay, Jen? Ang pagtatapon ng basura at kanila sa ilog o dagat ay nagdudulot ng polusyon sa tubig. Tama. Tama ba ang kasagutan ni Jen, mga bata? Opo! Mahusay. Ngayon naman, may papagawa ko sa inyong maikling pagsusulit na bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan. Ayan na. Naliwanag po na yung pagkakasa. Tapos sa pagpunta ng tubig. Kat dyan. Ano? Yung tamang pagbasa ng papel pagkakasa. Naliwanag po yun. Pagbasa daw ng papel. Naliwanag po yun. Ibibigay ko sa inyo ang sagot ng papel ba? Ibibigay ko sa inyo ang sagot ng papel. Tapos sagot ako sa May papasagot ako sa inyo. Maikling pagsusulit. Pagbasa ng papel ay wala sa... Di ba dapat mamaya pa yung dalawa? Hindi, paliwanag mo. Para sige, ganyan. Paliwanag mo din gagawin. Kaya ako Yung mga sa, yung paluto mo. Oh, yung message ko sa inyo. Go, go, go. Yung paluto. 1, 2, 3, go. Ngayon naman mga bata, mayroon ako sa inyong... Ngayon naman mga bata, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ang panuto ay bilugan ang titik ng tamang sagot. Maliwanag ba mga bata? Opo! Brixon, kunin mo itong mga inyong sasagutan at pakipasa bagay. Alam mo ito. Tapos na ba kayo mga bata? Opo! Ngayon naman, ang pagpapasa ng papel ay mula dulo papunta sa gitna at ibibigay paharap. Okay po. Mga galing. Bago magtapos ang ating aralin, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Gumuhit kayo ng larawan sa isang buong papel na nagpapakita ng pag-aalaga sa kapaligiran. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat mga bata. Palaging tatandaan, Piliin maging mabuti tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. pwede na tayong mag-uwi. Yay! Uwi ako!